Hinamak niya ang waiter dahil sa pagkakamaling hindi naman niya ginawa. Ngunit labis siyang nagsisi nang matuklasan niyang ang lalaking iyon pala ang may-ari ng restoran. Maagang dumating si Dionisio sa restauran gaya ng nakagawian niya araw-araw. Tahimik pa ang kalye at ang gintong karatulang Santos and Comer ay kumikislap sa unang sikat ng araw. Binuksan niya ang pinto, isinindi ang mga ilaw at ilang segundo niyang tinitigan ang bakanteng bulwagan. Gustong-gusto niya ang sandaling iyon bago magsimula ang gulo. Kapag maayos ang bawat mesa, pantay-pantay ang mga kubyertos at humahalo sa hangin ang amoy ng bagong kape mula sa kusina. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pangunahing counter. Nire-review ang mga tala ng nakaraang araw hanggang mapansin niyang may kakaiba. Nakasabit pa rin sa hanger ang uniforme ni Ramon. Tumingin siya sa paligid at malakas na nagtanong kung may nakakaalam kung bakit wala ang waiter. May nakausap ba si Ramon? Tanong niya habang tinitingnan ang schedule board. Walang sumagot. Lumapit si Clarita, ang kahera, at sinabing mula pa kagabi ay walang balita mula rito. Napakunot ang noo ni Dionisio, ngunit huminga lang ng malalim. Ayos lang, baka may nangyari. Magtrabaho tayo gaya ng dati, sabi niya ng mahinahon bago isuot ang apron sa braso at tumungo sa kusina. Habang abala ang mga empleyado sa paghahanda ng kape at pag-aayos ng mga mesa, pinagmamasdan ni Dionisio ang bawat detalye. Isa siyang leader na hindi kailangang magtaas ng boses para igalang. Dumaan siya sa pantry at pinuri ang bagong ayos ng mga bulaklak na ginawa ng isa sa mga waitress. Ang ganda, Maria, mas magaan ang pakiramdam ng lugar, sabi niya na may ngiti. Pagkatapos ay pumunta siya sa area ng mga waiter at kalmadong ipinaliwanag kung paano hahatiin ang mga mesa ng kasamahan nilang wala. Medyo magiging mas abala tayo ngayon, pero alam kong kakayanin ninyo, wika niya na nagpasigla sa grupo. Eksaktong 9:00 nang dumating ang unang mga customer. Pumuwesto si Dionisio malapit sa pinto, binabati ang bawat isa ng may pagkakamay. Kilala siya ng mga regular na parokyano at hinahangaan sa kabaitan niyang pakikitungo. Magandang umaga, Ginoong Arturo. Nakalaan na po ang dati ninyong upuan, bati niya ng may kasiyahan. Habang napupuno ang restaurant, bumilis ang takbo ng trabaho. Sunod-sunod ang mga plato mula kusina, naglalakad-lakad ang mga waiter at napuno ng usapan at tawanan ang paligid. Bandang tanghali, nakatanggap ng mensahe sa cellphone si Clarita at dali-dalihang lumapit kay Dionisio. Boss, mukhang kakain dito ngayon si Maribeth Cruz, bulong niyang sabik. Nagtinginan ang mga empleyado. Kilala ng lahat ang pangalan, isang sikat na negosyante sa mundo ng moda. Bantog hindi lang sa talento kundi pati sa pagiging mapagmataas. May ilan sa mga waiter na kinabahan, ang iba na may nag-ayos ng uniforme at sinabi ni Clarita na kailangang mas pagandahin ang serbisyo. Tahimik na nakinig si Dionisio bago sumagot ng mahinahon. Pare-pareho ang paggalang sa lahat ng dumadayo rito. Kung darating man siya, tatanggapin natin siya gaya ng iba. Bagaman kalmado ang tono, alam niyang maaring magbago ang daloy ng araw sa pagdating ng ganoong personalidad. Gayunman, mas nais niyang maramdaman ng kanyang staff ang pagmamalaki kaysa takot. Nang tanungin siya ng isa sa mga kusinero kung dapat bang maghanda ng espesyal, ngumiti siya at sinabing, ang espesyal ay ang pag-aalaga na palagi nating ibinibigay, wala nang iba. Ilang sandali pa, tumunog ang telepono. Sinagot niya ito at agad nakilala ang boses ni Ramon sa kabilang linya. Mabilis itong magsalita, halatang kinakabahan. Ikinuwento nitong nagkasakit ang kamag-anak noong madaling araw at nagbantay siya buong gabi sa ospital. Humingi ito ng paumanhin sa hindi agad pagsabi. Tahimik na nakinig si Dionisio at tumugon ng matatag ngunit may kabaitan. Ramon, huwag mong alalahanin ang trabaho ngayon. Ang pamilya ang nauuna. Alagaan mo ang kamag-anak mo at kapag maayos na ang lahat, bumalik ka ng payapa. Nagpasalamat ng taos-puso ang binata bago ibinaba ang telepono. Ilang segundo ring tahimik si Dionisio, nakatitig sa handset, naalala ang mga panahong siya mismo ang waiter at dumaraan sa mga ganitong sitwasyon. Naramdaman niyang gusto niyang balikan ang panahong iyon. Hindi dahil sa pangungulila kundi dahil sa pasasalamat, nagpasya siyang siya mismo ang sasalo sa shift ni Ramon. Pumunta siya sa locker room, binuksan ang cabinet na may mga lumang alaala.
at nakita ang maayos na nakatiklop na uniforme na may bahagyang kupas na ID card. Hinaplos niya ang tela at ngumiti. Isinuot niya ito, inayos ang buhok sa salamin at lumabas patungo sa dining area. Nagulat at naantig ang mga empleyado. "Boss, hindi ninyo kailangang gawin ito," sabi ng isa. Sumagot si Dionisio, "Gusto kong alalahanin kung saan ako nagsimula. Walang posisyon ang nagpapataas sa akin kaysa sa inyo. Sandaling pahinga muna. Para patuloy naming maibahagi ng libre ang ganitong mga kwentong nagbibigay inspirasyon, hinihiling naming i-like mo ang video at mag-subscribe sa channel. I-comment ang salitang kabaitan sa ibaba. Maraming salamat at ituloy natin ang kwento." Nang magsimula siyang magsilbi sa mga mesa, napansin agad ng ilang customer at nagbulungan. Marami ang kumilala sa kanya at pinuri ang ginawa. Natuwa sa eksenang ang may-ari ng restaurant ay nakikitrabaho sa mga tauhan. Ngumiti si Dionisio, nag-aabot ng mga plato. Nagtatanong kung maayos ang lahat at minsan pa'y tumutulong maglinis kapag kinakailangan. Lalong gumaan ang hangin sa lugar at ramdam ng lahat ang respeto. Pagsapit ng alauna, lumakas ang ingay sa bulwagan. Bumukas ang pangunahing pinto at sabay-sabay na napalingon ang lahat. Pumasok si Maribeth Cruz kasama ang dalawang assistant, suot ang makinang na damit na puno ng kumikislap na bato at napakalaking salaming itim. Kumalat sa paligid ang pabango niya. Ang ilan sa mga customer ay nagkunwaring walang pakialam, ang iba na may palihim na kumuha ng litrato. Pinagmamasdan siya ni Dionisio mula sa malayo at napansin ang kumpiyansa at eksenang halos pinag-insayuhan. Lumapit si Clarita at mahina ang tinig na nagtanong kung sino ang maglilingkod sa kanila. Walang pag-aalinlangang sumagot si Dionisio. "Ako na mismo ang bahala." Lumapit siya sa mesa, iniabot ang menu at mahinahong ipinaliwanag ang mga opsyon sa araw na iyon. Nakinig si Maribeth ng walang interes, mas nakatutok sa cellphone. "Gusto ko ng magaan pero elegante," sabi niyang may autoridad. Isinulat ni Dionisio ang order, nagpasalamat at nagtungo sa kusina upang tiyaking maihahanda ng eksakto ang kanyang hinihiling. Naroroon siya muli sa salaw, pinagmamasdan ng mga kliyenteng nagkukwentuhan ng masigla. Isang matandang lalaki ang lumapit at nagsabi, "Nakaka-inspire kayong panoorin, Ginoong Dionisio. Iyan ang tunay na karakter." Ngumiti siya at tumugon, "Ang pamumuno ay totoo lamang kapag nauunawaan natin ang trabaho ng iba." Tumango ang lalaki, humanga sa sagot. Makalipas ang ilang minuto, natapos ang inihahandang putahe ni Maribeth at personal itong dinala ni Dionisio. Maingat niyang inilapag ang plato sa harap ng babae at sinabi, "Narito po, eksaktong tulad ng inyong hiling." Hindi siya tiningnan ni Maribeth, tumango lang ng bahagya bilang tugon. Umurong si Dionisio ng isang hakbang at tahimik na pinanood habang sinusubukan nito ang unang subo. Hindi pa niya alam, ngunit ang simpleng sandaling iyon ang magpapabago sa takbo ng kanyang araw at ng kwento nilang dalawa. Maayos na tumawid ng mga binti si Maribeth, sobra ang pagpapakita ng karangyaan habang pinapanood si Dionisio na papalapit, may hawak na notepad. Puno ang lugar at ang tunog ng mga usapan ay humahalo sa kalansing ng mga kubyertos. Hindi niya nakilala ang lalaking nakatayo sa harap niya, suot ang simpleng uniforme at may name tag sa dibdib. Itinaas lamang niya ang baba at malamig na sinabi, "Gusto ko ng truffle risotto na may ulang, walang cream at may bahagyang lasa ng lemon. At gusto ko rin ang pinakamahal na white wine na meron kayo." Tahimik na nagsulat si Dionisio, sinisiguro ang bawat detalye. "Naiintindihan ko po, ma'am. Agad ko pong babalikan." Hindi siya sinagot ni Maribeth, bagkus ay muling binalik ang tingin sa cellphone at patuloy na nag-scroll habang ang kanyang mga kasamang tagapayo ay pabulong na pinupuri ang tanyag na reputasyon ng restaurant. Sa kusina, ipinaliwanag ni Dionisio ang order sa chef at binantayan ang bawat hakbang ng paghahanda. Sinuri niya ang itsura ng pagkain, ang pagkakaluto ng kanin at ang timpla ng lasa, tinitiyak na eksaktong tulad ng hinihingi ni Maribeth. Nang matapos ito, siya mismo ang kumuha ng tray, inayos ang napkin at marahang naglakad patungo sa gitnang mesa. Ramdam ang mga matang nakamasid. Maingat niyang inilapag ang plato at sinabi ng may katahimikan ng taong sanay sa mas mahihirap na araw, "Narito na po ang truffle risotto, ma'am, gaya ng inyong utos."
Itinaas ni Maribeth ang tingin, tinitigan ang pagkain at ipinakita ang pagkadismaya sa mukha. Hindi ito ang in-order ko, malakas niyang sinabi dahilan upang mapalingon ang ilang mesa. Kalma si Dionisio at mahinahong tumugon. Paumanhin po, ma'am, ngunit ang nakasulat dito ay truffle risotto na may ulang at lemon zest, gaya ng inyong sinabi. Itinaas niya ang boses, kunwaring nagagalit. Sinabi kong walang ulang, hindi ka ba marunong makinig? Napakasimple niyan. Dahan-dahang natahimik ang buong lugar. Malalim na huminga si Dionisio at mahinahong nagsabi, maaari kong palitan agad ang putahe, walang problema. Ngunit hindi siya tumigil. Hindi ito tungkol sa palitan, kakulangan ito ng kakayahan. Ganitong klase ng lugar at ito ang mga taong kinukuha ninyo? May ilang kliyente ng lihim na nagre-record, alam ang ugali ni Maribeth sa social media. Maingat na inalis ni Dionisio ang plato at mahinahong sinabi, pasensya na po, ma'am. Aayusin ko agad. Ngunit nang mapansin ni Maribeth na siya ay kinukuhanan, bigla niyang nilakasan ang drama. Tingnan ninyo ito, ganito nila tratuhin ang mga customer. Mali ang inihain at gusto pa akong singilin ng mas mahal. Kumalat ang bulungan at nagsimula ng tumaas ang mga cellphone na may kamera. Pinilit ni Dionisio na manatiling kalmado at bumalik sa kusina, ngunit nagsalita pa muli si Maribeth. At huwag mong isipin na babayaran ko ito. 1 oras akong naghintay. Nakakahiya. Isang lalaki sa katabing mesa ang bumulong sa asawa na 15 minuto pa lang itong dumating. Ngunit si Maribeth ay tuluyan ng naging biktima sa sariling palabas. Ito ay hindi makatarungan. Dumating ako rito para i-promote ang lugar pero ganito nila ako tratuhin. Sabi niya habang kunwaring nagpupunas ng luha na wala naman. Huminto si Dionisio, tinitigan siya at sinabing mahinahon ngunit matatag, paumanhin po sa abala, ma'am. Ang tanging hangarin ko ay magkaroon kayo ng magandang karanasan dito. Mapait ang tawa ni Maribeth. Ngayon magmamaganda ka. Huli na. Nire-record ko na ang lahat. Dumami ang mga nakatutok na cellphone at nahati ang buong lugar sa hiya at kuryosidad. Habang sinusubukang tapusin ni Dionisio ang gulo, biglang dumating si Clarita mula sa cashier. May hawak na ledger. Sir, kailangan ko lang pong i-confirm ang halaga ng reservation mamayang gabi. Sabi niya, hindi na mamalaya ng eksena. Ang salitang sir ay kumalat sa tahimik na lugar at nagpahinto kay Maribeth. Dahan-dahan niyang ibinaling ang mukha kay Clarita. Ano ang sinabi mo? Malamig niyang tanong. Walang kamalay-malay si Clarita at sumagot, pasensya na po, gusto ko lang tanungin si Ginoong Dionisio Santos. Puno ng katahimikan ang buong restoran. Sabay-sabay na tumingin ang lahat sa lalaking may simpleng uniforme at hawak ang plato. Kunot noong nagtanong si Maribeth, Dionisio Santos, pareho sa pangalan ng restoran. Ngumiti si Clarita, hindi napansin ang tensyon. Opo ma'am, siya po ang may-ari ng Santos & Co. Napalunok si Maribeth at itinakip ang kamay sa bibig, pilit itinatago ang pagkabigla. Patuloy ang mga kamera sa pag-record, kinukunan ang sandaling napalitan ng hiya ang kanyang kayabangan. Ibinaling ni Dionisio ang tingin sa mesa, ayaw sa pansin, at mahinahong sinabi, Clarita, pakiusap, bumalik ka muna sa cashier. Ako na ang bahala rito. Ngunit huli na, nabunyag na ang lihim. Nagbulungan ang mga tao at muling bumalik ang ingay sa lugar. Sinubukan ni Maribeth makabawi. Siguro nagkamali lang ako. Oo, ako pala ang nagkamali. Hindi ako nakatulog kagabi. Pilit niyang paliwanag. Tumugon si Dionisio, walang problema ma'am, lahat naman tayo ay nagkakamali. Ayos lang iyon. Pilit siyang tumawa, pero pilit ang tunog. Oo, tama. Wala nang issue mga kaibigan. Ngunit hindi pa tapos ang mga tao. Ang mga kamera ngayon ay nakatutok na sa kanya. At sa social media, kumakalat na ang mga video ng sandaling bumaliktad ang sitwasyon. Clarita, nahihiyang siya ay nagdulot ng alitan, sinikap niyang humiwalay. Inilagay ni Dionisio ang plato sa isang tray at bumaling na papuntang kusina. Habang si Maribeth hindi alam ang gawin, ay dinastusan ang mga kubyertos upang magmukhang abala. Isang bisita ang bumulong. Akala ko ang waiter pala ang may-ari ng buong oras. Ang isa naman ay sumagot at siya pa ang nagsalita na para siyang nakakataas. Biglang tumayo si Maribeth. Hindi ko kailangang makinig nito, wika niya, pinipilit kumalma. Tumugon si Dionisio ng mahinahon.
Patawad po sa hindi pagkakaintindihan, ginang. Ang mahalaga po ay maginhawa po kayo. Tiningnan niya ito ng may galit, pagkatapos ay may pagsisisi, at sa huli nahihiya. Dapat sinabi ninyo agad na kayo na pala ang may-ari, sambit niya. Nang ngumingiti ng may katahimikan si Dionisio, walang dahilan po noon. Ngayon ay pansamantala lang po akong pumalit sa kasama na hindi nakarating. Ang mga salita niya ay tumagos sa hangin na tila tahimik na aral. Nilapitan ni Maribeth ang paligid at napagtanto niyang wala na ni isang palakpak para sa kanyang palabas. Ang lahat ng tingin ay puno ng paghihinala. Patuloy na kinukunan ng mga kamera, ngunit hindi na niya kaya pang panatilihin ang katauhan niya. Nagkamali po ako'y lumabes, bulong niya, ngunit tila walang natutuwang nakikinig. Kolektahin ni Dionisio ang plato at nagwika. Sa tingin ko po ay pinakamabuti kung dito na natin ititigil ang pagserbisyo. Nais ko pong magkaroon kayo ng maganda ng araw, ginang. Bumaling siya at naglakad papuntang kusina habang huminto rin ang tunog ng mga kubyertos. Si Maribeth, kitang-kita ang kahihiyan na nilikha niya, ay kinuha ang bag na nanginginig ang mga kamay. Bago pa lumabas, tiningnan niya ang mga bisitang nagkukunan ng video at wika lang. Naiintindihan ninyo ito ng mali. Pagkakataas ang kanyang baba at mabilis siyang lumabas, pilit sinasalo ang kaunti pang dangal na natitira. Tahimik ang silid kainan. Huminga ng malalim si Clarita at lumapit kay Dionisio sa kusina, humihingi ng tawad. Tumugon siya nang may pagod ng ngiti. Wala kang ginawang mali, Clarita. Lumalabas din ang katotohanan kahit ayaw pa natin. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, tumahimik ang buong restauran. Nilanghap ang bigat ng nangyari. Kinabukasan, hindi pa tuluyang sumisiklab ang araw ng bumili-agaw, pumasok si Clarita sa restauran, hawak ang telepono. Ang mukha niya ay pinaghalong gulat at tuwa. Boss, kailangang makita ninyo ito ngayon. Wika niya, ipinapakita ang screen na puno ng mga video sa social media. Ang mga imahen ng nakaraang araw ay nasa lahat ng dako. Si Dionisio na hinamak, ang revelasyon na siya pala ang may-ari, at ang ekspresyon ni Maribeth ng kahihiyan. Libu-libong komento ang pumupuri sa kanyang katahimikan at paggalang sa sitwasyon. Ito ang tunay na klase, wika ng isa sa mga pinakasosyal na poste. Ang iba'y tumatawag kay Dionisio na halimbawa ng kababaang loob at magandang asal. Tiningnan niya ang mga screen ng may medyo pagkabagot, walang ipinakitang pagmamataas o galit. Katahimikang matatag lamang. Gusto ng mga tao gawing palabas ang lahat, wika niya, at agad bumalik sa pag-ayos ng takilya, pilit nagkunwaring walang nangyari. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Ilang oras ang lumipas at sinalanta ng isang bagong video ang social media. Ngayon ay ipinost ni Maribeth mismo. Ipinakita siya sa isang marangyang lugar, napapaligiran ng mga bulaklak at may mabigat na ekspresyon na para bang nagdurusa. Sinabi niyang siya ay napagsamantalahan na ginamit ang mga editadong larawan ng restauran para bumuo ng maling kwento. Hinamak at ginamit ako ng isang lalaki na naghangad ng kasikatan sa aking gastos. Wika niya nang nanginginig ang tinig. Mabilis kumalat ang video at ang kaniyang mga tapat na tagasunod ay nagsimulang umatake ng mabagsik sa restauran. Sa loob ng ilang minuto, pinalusob ang account ng Santos & Gomez sa social media ng mga negatibong komento. Mga taong hindi pa nakapasyal doon ang nagsulat ng peking pagsusuri, inaakusahan ang lugar ng pagmamaltrato sa mga customer. Malamig ang pagkain, kakila-kila ang serbisyo, at ang may-ari ay isang huwad, wika ng isa sa mga pinakaraming like na teksto. Nagnervous si Clarita at ipinakita ang mga komento kay Dionisio na tumugon lang, hindi natin sasagutin ang puot ng puot. Lilipas din ito. Pinilit ni Clarita sabihin na winawasak na ang reputasyon, ngunit nanatili siyang matiisin. Hindi kailangang isigaw ang katotohanan, kailangan lang nitong manatili. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang lumitaw ang mga epekto. Bumaba ang bilang ng mga bumibisita sa restauran at mga dating naghahintay sa pila ay ngayon umiwas na sa lugar. Napansin ni Dionisio ang tensyon sa loob ng team at nagdesisyon na kausapin ang lahat sa agahan. Alam ko mahirap ito, pero ang restauran na ito ay isinilang sa maraming paggawa. Nalampasan na namin noon pa man ang mas malala. Mag-focus tayo at tratuhin ang bawat customer gaya ng dati.
may paggalang. Umiling ang mga empleyado. May ilan na may luha sa mata, humahanga sa kanyang katahimikan sa harap ng lahat. Ngunit ang sumunod na suntok ay dumating ng hindi inaasahan. 2 linggo matapos ang insidente, dumating ang mga tagapangasiwa ng kalinisan ng walang paunawa. Dumating sila may clipboard camera at seryosong mukha. Nakakuha kami ng mga anonyomong reklamo tungkol sa mga irregularidad, sambit nila. Pinuksan ni Dionisio ang pinto. Nakipagtulungan sa bawat inspeksyon, ipinakita ang mga bodega, mga cold room, ang kusina. Walang nakita na mali. Gayunpaman, 3 araw matapos noon, may bagong team na dumating, kasabay ng mga kinatawan mula sa Departamento ng Pananalapi. Isa pang reklamo, ipinabatid nila. Nagsimula ng takutin ng sunod-sunod na pagbisita ang mga customer at na-demotivate ang team. Hinagilap siya ni Clarita sa oras ng tanghalian, halatang nabahala. Boss, ito ay pag-uusbong. Hindi normal ang sabay-sabay na inspeksyon. Siya yon, sigurado ako. Tiningnan siya ni Dionisio, nag-isip. Siguro ganun nga, pero kung ganun man, isa pa itong pagsubok. Panalo tayo sa paggawa ng tama. Muling tumugon siya ng mahina ang tinig. Pero hanggat kailan po kayo magtitiyaga ng tahimik, bahagyang ngumiti lang siya. Minsan ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa kahit 1,000 paliwanag. Habang pinipilit ni Dionisio na panatilihin ang kontrol sa sitwasyon, si Maribeth ay nagagalit sa kanyang marangyang penthouse. Patuloy ang pag-ikot ng mga video na nagpapakita sa kanya na nadiskubre, at kahit sinusubukan niyang magpumilit na maging biktima, marami ang nagsimulang mag-alangan sa kanyang kwento. Ilang pahayagan ang nagtatanong kung ang insidente pala ay salamin ng kilalang masamang ugali niya. Ang bawat bago pang kritisismo ay mas nagpapalala sa kanyang galit. Mga oras na niyang ginugol sa pagbabasa ng mga komento at pagtatanda ng pangalan ng mga mamamahayag sa isang kwaderno, tila ba nais niyang maghiganti sa lahat. Isang maulap na hapon, tumawag si Maribeth kay Enrique, ang kanyang personal na taga-disenyo. Bahagyang nanginginig ang tinig nito nang sumagot. Ginang Maribeth, akala ko po'y iniiwasan niyo pa ring lumabas sa publiko. Malamig ang sagot niya. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ako tumawag. Gusto kong ihanda mo ang isang espesyal na kasuotan, isang bagay na hindi makikilala ng kahit sino. Isang marangyang costume, may maskara, ngunit may tatak pa rin ng aking estilo. Napatigil si Enrique. Maaari ko bang malaman kung para saan ito? Ngumiti siya ng may hiwaga. Sabihin na lang natin na kailangan kong pumunta sa isang lugar nang hindi nakikilala. Sinubukan ni Enrique siyang payuhan na baka hindi pa ito ang tamang oras, ngunit agad siyang pinutol ni Maribeth. Trabaho mo ay para sa akin, hindi sa konsensya mo. Gusto ko ang disenyo, bukas tapos na. Pagkababa ng tawag, matagal siyang natigilan, nakatingin sa cellphone, takot sa kung anuman ang maaaring balakin ng babae. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Maribeth sa loob ng bahay, tahimik na sinusubaybayan ang pagbulusok ng reputasyon ng restauran. Bawat negatibong komento ay parang maliit na tagumpay para sa kanya. Ngunit kahit ganoon, tila hindi pa sapat ang paghihiganti. Dapat maramdaman nila kung ano ang naramdaman ko. Bulong niya sa harap ng salamin. Paulit-ulit na parang dasal. Sa mesa sa tabi, kumikislap sa ilaw ng abahur ang pilak na maskara na idinisenyo ni Enrique, na palilibutan ng mga tela at makinang na bato. Hinaplos niya ang malamig na metal at bumulong, walang makakakilala sa akin. Samantala, si Dionisio ay patuloy sa kanyang nakagawian. Mas nagsusumikap pa kaysa dati upang maitaguyod ang lugar at ang kanyang mga empleyado. Dumarating siya ng mas maaga sa lahat, umaalis ng pinakahuli, at ginugugol ang gabi sa pagrerepaso ng mga dokumento upang masigurong walang makakagamit ng kahit ano laban sa kanya. Sa kabila ng pagod, kalmado pa rin ang kanyang anyo. Isang waiter ang nagtanong, nag-aalala, "Boss, sa tingin niyo matatapos pa ba ito?" Sumagot siya, "Lahat ng bagay ay may hangganan. Ang kabutihan palaging nakakahanap ng daan." Unti-unting bumalik ang ilan sa mga tapat na customer, ngunit nanatiling mabigat ang hangin. Ang takot sa panibagong iskandalo ay parang aninong nakabuntot. Alam ni Dionisio na may mas malaki pang plano ang nagaganap, bagaman hindi niya matukoy kung ano. At tama siya. Sa kabilang panig ng lungsod, isinuot ni Maribeth ang natapos na costume.
Tinitigan niya ang sarili sa salamin at napatawa. Perpekto. Ni siya mismo, hindi malalaman kung sino ang nasa likod nito. Sa likuran, tahimik na nakamasid si Enrique. Alam na ang babaeng dating lumilikha ng uso ngayon ay nagtatagpi ng sarili niyang pagbagsak. Malapit nang maghating gabi nang patayin ni Dionisio ang mga huling ilaw ng bulwagan. Tahimik ang buong restauran at ang tanging maririnig ay ang paglapit ng mga pahina ng papel sa kanyang mesa. Maingat niyang tinitingnan ang mga ulat ng linggo, ang mga gastusin, ang mga order na darating at ang mga bayad sa mga supplier. Ang malambot na liwanag ng abajur ay tumatama sa kanyang pagod na mga mata, ngunit tila ayaw pa rin niyang umalis. Gusto niyang matapos ang araw na maayos ang lahat, marahil sa nakasanayan na, marahil dahil sa pakiramdam na ang lugar na iyon ay higit pa sa negosyo. Isa itong simbolo ng buhay na itinayo mula sa wala. Habang sinusuri niya ang isang resibo, nakarinig siya ng mahina, ngunit kakaibang tunog mula sa labas. Napatingin siya sa pintuan sa likod, ngunit agad ding tumigil ang ingay. Napabuntong hininga siya, iniisip na baka hangin lang ang tumama sa takip ng kung anong lata. Bumalik siya sa ginagawa, ngunit makalipas ang ilang minuto, muling narinig ang tunog. Ngayon ay mas malakas, metaliko, parang may pinipilit. Kumunot ang noo ni Dionisio at tumayo. Pumunta siya sa silid ng seguridad kung saan makikita ang mga kamera at pinagmasdan ang itim at puting mga monitor. Sa labas, may aninong gumagalaw malapit sa tangke ng gas. Ilang segundo siyang natigilan, sinusubukang unawain ang nakikita. Ang tao ay nakasuot ng makinang nakasuotan, natatabingan ng maskarang kumikislap sa ilaw ng poste. Sino ka? Mahina niyang bulong, alam niyang walang makaririnig. Yumuko ang figura at hinawakan ang kandado ng mga balbula. Bumilis ang tibok ng puso ni Dionisio. Sa isang matinis na tunog, bumigay ang kandado at nagsimula ang tao sa pag-ikot ng pangunahing balbula. Napagtanto niya ang nangyayari at tila nanlamig ang dugo niya. "Diyos ko, tiyang gas," sabi niya sa pagitan ng hinga. Dinampot niya agad ang telepono at tumawag sa pulisya. Pinipilit panatilihing matatag ang tinig. "Dito po si Dionisio Santos mula sa Restaurant Santos & Co. May taong nagtangkang puwersahang buksan ang tangke ng gas sa labas. Kailangan po ng tulong agad." Sa kabilang linya, sinabihan siyang manatili sa ligtas na lugar at tiniyak na may paparating na mga pulis. Pagkababa ng tawag, patuloy siyang nakatingin sa mga monitor, mabigat ang loob. Sa labas, hirap huminga si Maribeth sa ilalim ng costume na ginawa ni Enrique. Mainit at makapal ang tela at ang pawis ay dumadaloy sa kanyang leeg. Lumingon siya sa paligid, walang tao sa kalye. Ngayon, malalaman nila na hindi ganoon ka-perpekto ang restaurant na iyan, bulong niya sa sarili. Muli niyang inikot ang balbula at narinig ang mahinang pagsirit ng gas. Ngumiti siya, inayos ang maskara at dahan-dahang lumayo. Tiwalang walang makakakilala sa kanya kailanman. Habang pinagmamasdan ng lahat, pinatay ni Dionisio ang mga ilaw sa loob upang hindi mapansin at tahimik na nagtungo sa gilid na pinto upang tiyaking nakakandado. Makalipas ang ilang minuto, narinig niya ang mga sirenang unti-unting lumalapit. Tumigil ang ilang patrol car sa tapat ng restaurant, walang sinding ilaw at 2 pulis ang bumaba na may hawak na flashlight. Isa pang opisyal ang naglakad patungo sa likurang bahagi. Nanatili si Dionisio malapit sa bintana. Nakamasid, mabilis ang tibok ng puso. Napansin ng babaeng may maskara ang liwanag ng mga flashlight at nagtangkang tumakbo papunta sa itim na kotse na nakaparada sa kanto. Ngunit ang mataas na takong at ang madulas na daan dahil sa ambon ng gabi ay tumalikod laban sa kanya. Nadulas siya, bumagsak sa tuhod at sinubukang tumayo. Ngunit agad siyang inabutan ng mga pulis. "Hinto ka diyan," sigaw ng isa habang mahigpit siyang hinawakan ng kasama. Nagsisigaw siya, sinasabing nagkamali sila. Ngunit dahil sa maskarang tumatakip sa bibig, hirap marinig kung ano ang sinasabi niya. Lumabas si Dionisio ng dahan-dahan mula sa restoran, mahinahon ang bawat hakbang at lumapit sa lugar. Ramdam pa rin sa hangin ang amoy ng gas. Nang makita niyang inaangat ng mga pulis ang isang babae mula sa lupa, sandali siyang natahimik, pinagmamasdan ng hindi makapaniwala. Isang opisyal ang nagtanong kung kilala niya ito. "Hindi pa ako sigurado," mahinahon niyang sagot habang lumalapit pa. Inalis ng pulis ang maskara
at sa ilalim ng malamig na liwanag ng flashlight, lumitaw ang mukha ni Maribeth. Napako si Dionisio sa kinatatayuan. Hindi maaari, mahina niyang bulong. Si Maribeth, gusot ang buhok at may mga bakas ng luha at nagkalat na makeup, ay nagmamadaling nagsalita. Isa lang itong hindi pagkakaintindihan. Gusto ko lang humingi ng tawad. Tinitigan siya ni Dionisio, halatang bigo at nasasaktan. Tawad? Magpapalabas ka ng gas sa isang saradong lugar. Alam mo ba kung ano ang pwedeng mangyari? Nauutal siyang sumagot. Ako, gusto ko lang na mawala kahit kaunti ang kinang niya. Naiintindihan mo? Pinahiya niya ako at pinagtawanan ako ng buong bansa. Sinimulan ng mga pulis ang pangangalap ng ebidensya. Isa sa kanila ang nagpakita ng sirang kandado at sinabing totoo ang tagas ng gas. Maari itong magdulot ng pagsabog. Kinang inaaresto po namin kayo sa kasong pagtatangkang sabotahi at panganib sa buhay. Pahayag ng opisyal. Nagsimulang umiyak si Maribeth. Pilit ipinapaliwanag na isa lamang itong pagkakamali. Hindi ko gustong manakit ng kahit sino, nadala lang ako sa emosyon. Ipinulupot ni Dionisio ang mga braso at mahinahong sinabi, hindi mo makukuha ang respeto sa pamamagitan ng pagwasak sa iba. At hindi mo ito mabibili, Maribeth. Maaaring may nasawi dahil lang sa iyong kayabangan. Tinitigan siya ni Maribeth, desperado. Hindi mo nauunawaan, iniwan ako ng lahat. Tinawag nila akong sinungaling. Gusto ko lang patunayan na may kapangyarihan pa rin ako. Umiling si Dionisio ng dahan-dahan. Ang kapangyarihang nagmumula sa pagkawasak ay hindi kapangyarihan. Iyon ay kawalan ng pag-asa. Tumahimik ang paligid habang inuupo siya ng mga pulis sa loob ng sasakyan. Isa sa mga opisyal ang nagpasalamat sa tawag ni Dionisio at ipinaliwanag na bibigyan ito ng agarang pansin. Tumango siya, pagod ang ekspresyon, walang halong paghihiganti. Salamat sa mabilis na pagresponde. Ang gusto ko lang ay walang sino mang masaktan pa. Bago sumakay si Maribeth, humarap siya isang huling beses. Pagsisisihan mong pinalabas mo akong baliw. Tugon ni Dionisio, kalmado pa rin. Hindi mo na kailangan ng tulong para diyan, nagawa mo na mag-isa. Sumara ang mga pinto ng sasakyan at ang tunog ng makina ay humalo sa malamig na ihip ng hangin. Nakatayo si Dionisio, pinagmamasdan ang paglayo ng kotse habang siniselyuhan ng mga pulis ang linya ng gas. Nagsimulang umambon at itinaas niya ang mukha, hinayaang dumaloy ang mga patak sa balat. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Clarita, nag-aalala sa kumikislap na ilaw ng mga pulis sa labas. Sir, ano pong nangyari? Tanong niya. Napabuntong hininga si Dionisio at sumagot, wala namang hindi kayang maiwasan kung may konting bait at malasakit. Tiningnan ni Clarita ang mga pulis at ang sira sa gate, unti-unting nauunawaan kung gaano kalapit ang panganib. Sinubukan niya bang? Tumango si Dionisio. Oo, pero hindi siya nagtagumpay. Minsan, binibigyan pa tayo ng buhay ng sandali para pigilan ang pinakamasama. Bumalik siya sa loob ng restaurant, pinatay ang mga natitirang ilaw, iniwan lang ang isang lampara sa opisina. Nilibot ng tingin ang paligid, huminga ng malalim at bumulong. Isa na namang gabi ang nalampasan ng lugar na ito at mananatili itong nakatayo anuman ang mangyari. Kinabukasan, nagising ang lungsod sa balitang umalingaw-ngaw sa lahat ng istasyon. Sa mga telebisyon, ipinakita ang pag-aresto sa isang babaeng may maskara sa harap ng Santos & Co. Ilang oras lang ang lumipas, isinapubliko ng mga mamamahayag ang kanyang pagkakakilanlan, si Maribeth Cruz, kilalang personalidad sa industriya ng moda. Nabigla ang buong bansa. Ipinakita ng mga programa sa telebisyon ang magkasunod na larawan. Ang marangyang buhay niya sa runway at ang sandaling inilalayo siya ng mga pulis na may posa sa kamay. Naglabasan ng mga headline mula runway hanggang kulungan at ang pagbagsak ng reyna ng fashion. Mabilis ang naging epekto. Isa-isang kinansela ng mga kliyente ang kontrata sa kumpanya niya at ang mga kasosyong tatak ay naglabas ng pahayag ng pagputol ng ugnayan. Sa social media, nagsilabasan ang mga dating empleyado. Ikinukwento ang mga karanasang matagal nilang kinimkim. Isang mananahi ang nagsulat na madalas silang sigawan ni Maribeth at kaltasan ng sahod dahil sa maliliit na pagkakamali. Isang dating manager ang nagsabing pinipilit silang magtrabaho hanggang 10 oras ng walang dagdag na bayad.
Isa pa ang nagkuwento na natanggal siya matapos magtanong tungkol sa naantalang sweldo. Sa loob lamang ng ilang oras mula sa simbolo ng tagumpay, naging halimbawa siya ng pang-aabuso at kayabangan. Samantala, pinilit ni Dionisio na harapin ang araw ng may katahimikan. Maagang nagising, nagtimpi ng kape, at tahimik na pinagmasdan ang bakanteng salaw ng restoran. Dumating si Clarita, may hawak na pahayagan. "Sir, nakita niyo po ito?" Tanong niya. Ipinapakita ang litrato ni Maribeth na inaaresto. Tumango lang siya, walang ngiti. Nakikita lang ng mundo ngayon ang bunga ng sarili niyang mga gawa. Walang tagumpay sa pagbagsak ng iba, Clarita, pero may katarungan kapag lumilitaw ang katotohanan. Tumango si Clarita, humanga sa kapanatagan ng kanyang amo sa gitna ng kaguluhan. Makalipas ang ilang araw, lumitaw si Ramon sa pintuan. Halatang nahihiya ngunit sabay na nangingibabaw ang emosyon. Matagal siyang nawala mula nang magkaroon ng problema ang kanyang kamag-anak na may sakit at ngayon ay may dala siyang isang maliit na USB at isang matatag na tingin. "Boss, kailangan kong ipakita ito sa inyo," wika niya. Naupo silang magkasabay sa harap ng computer at binuksan ni Ramon ang mga file ng security system. Lahat ay malinaw na nakita. Ang sandaling dumating si Maribeth na nakamaskara kung paanong binuksan niya ng pilit ang kandado ng tangke ng gas at pati ang mga eksenang tinawagan ni Dionisio ang pulisya at naiwasan ang trahedya. Naisip ko pong dapat malaman ng mundo ito. Hindi kayo nagsalita para ipagtanggol ang sarili, kaya ako na ang gumawa noon bilang pasasalamat, wika ni Ramon. Ipinatong ni Dionisio ang kamay sa kanyang balikat at sumagot ng mahinahon. "Wala kang utang sa akin, Ramon. Pero kung makakatulong ito para ipakita ang totoo, hayaan mo." Ipinost ni Ramon ang video sa social media na may simpleng caption, "Ito ang lalaking nagturo sa akin ng tunay na dangal." Iniligtas niya ang buhay ng iba at iginagalang pa rin ang taong sumira sa kanya. Ilang oras lamang, sumabog ang video sa internet. Umabot ito sa lahat ng sulok ng bansa na may milyon-milyong nanood. Sa wakas nakita ng publiko kung sino ang tunay na biktima at kung sino ang nagpanggap na biktima. Nagsimula ang mga komento. Ngayon, walang makapagsasabing hindi siya marangal. Pwede sana siyang gumanti, pero pinili niya ang kabutihan. Unti-unting bumalik ang dangal ng restaurant na pansamantalang nadungisan ng mga kasinungalingan ni Maribeth. Kinabukasan, pagdating ni Dionisio sa trabaho, nakita niyang bukas ang pinto ng restaurant at nagtipon ang lahat ng empleyado sa pangunahing bulwagan. Pagpasok niya, sinalubong siya ng malakas na palakpakan na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Si Clarita na may luha sa mata ang unang lumapit. "Kayo po ang dahilan kung bakit kami proud magtrabaho dito," sabi niya. Dinugtungan ni Ramon, "Palagi kayong naniwala na mananaig ang kabutihan at ngayon, totoo nga." Tiningnan ni Dionisio ang bawat isa, ramdam ang bigat ng emosyon. "Ginawa ko lang naman ang dapat gawin ng bawat tao. Manatiling matatag at malinis ang puso. Kayo ang dahilan kung bakit nananatiling matibay ang lugar na ito." Nagpatuloy ang palakpakan at maging ang ilang customer sa labas ay sumama sa pagdiriwang. Isang matandang Ginoo na madalas kumain doon ay nagsalita ng malakas. "Hindi lang kami pumupunta rito para sa pagkain, kundi para sa kwentong dala ng lugar na ito." Nagpasalamat si Dionisio, halatang naantig. "Hindi ninyo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Umiiral lang ang restaurant na ito dahil kumikilos tayo bilang isang pamilya. Hindi ko kakayanin ito ng mag-isa." Sa oras ng tanghalian, bumalik ang sigla ng negosyo. Napuno ang mga mesa at ang mga reserbasyon para sa susunod na mga araw ay agad na ubos. May mga taong mula pa sa ibang syudad na dumadayo upang makita ang lugar at ang lalaking naging balita sa buong bansa. Ngunit si Dionisio, sa kabila ng pagkilala, ay nanatiling ganoon pa rin. Kinakausap ang lahat, tumutulong sa kusina at minsan ay siya pa mismo ang nagsisilbi sa ilang mesa. Pinanood siya ni Clarita mula sa malayo at sinabi kay Ramon, "Kahit matapos ang lahat ng ito, pareho pa rin siya." Ngumiti si Ramon. "Kaya nga nararapat lang sa kanya ang lahat ng magagandang bagay na nangyayari." Habang patuloy na umuunlad ang restaurant, ipinapakita naman sa telebisyon ang pagbagsak ni Maribeth. Kumpirmado ng mga awtoridad na siya ay kakasuhan dahil sa tangkang sabotahe at pinsalang material. Ang kanyang tatak na dating simbolo ng karangyaan
ay nagsara ng maraming tindahan at nagtanggal ng daan-daang empleyado. Sa isang panandaliang panayam, sinubukan niyang ipaliwanag na siya raw ay biktima ng sabwatan ngunit wala nang naniwala. Naaalala pa ng mga tao ang video na ginawa ni Ramon at ang matatag na pananalita ni Dionisio noong gabi ng kanyang pagkakaaresto. Pagkatapos ng trabaho nang halos tahimik na ang restaurant, naupo si Dionisio kasama ang kanyang team at nagbigay ng biglaang talumpati. Palagi kong pinaniniwalaan na lumalabas ang tunay na pagkatao ng isang tao kapag gumuho ang lahat. Ipinakita ninyo ang tapang, pagkakaisa at katapatan. Ang lugar na ito ay kung ano ito ngayon dahil ayaw ninyong sumuko. Tinanong ni Clarita kung ano ang balak niya ngayong mas sumikat na ang restaurant. Ngumiti siya. Lilipas ang kasikatan, Clarita. Ang mananatili ay ang halimbawa. Kung may natutunan man ang kahit sino sa lahat ng ito, sulit na. Muling nagpalakpakan ang grupo, hindi lang dahil sa tagumpay, kundi dahil sa paraan ng kanyang pagharap sa kawalang katarungan nang hindi nawawala ang kabaitan. Sa labas ang gintong karatula ng Santos & Co. ay kumikislap sa mga ilaw ng lungsod, mas maliwanag kaysa dati. Habang tahimik na pinagmasdan ni Dionisio, batid na ang tunay na tagumpay ay hindi ang papuri ng mundo, kundi ang kapayapaang dala ng pananatiling totoo sa sarili. Sa mga sumunod na araw, nagsunod-sunod ang mga headline na tila nagwawakas sa isang yugto ng kasaysayan. Tatak ni Maribeth Cruz tuluyang nagsara, sabi ng isang pahayagan. Investigasyon naglabas ng pandaraya at irregularidad sa kumpanyang pangmoda, ayon sa iba pa. Mabilis kumalat ang balita at ang dating kilalang pangalan ng negosyante ay naugnay na ngayon sa iskandalo at kayabangan. Ilang linggo lamang, tuluyang nagsara ang mga tindahan, nakansela ang mga kontrata, at natigil ang mga fashion show. Ang mga dating maimpluwensyang kaibigan ay naglaho, at ang mga empleyado na dati nasa ilalim ng kanyang anino ay ngayon nawalan ng trabaho at pag-asa. Tahimik na pinagmamasdan ni Dionisio ang lahat mula sa malayo. Wala ni bahagyang ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. Sa halip, kapansin-pansin ang isang malungkot na katahimikan na parabang nauunawaan niyang walang ginhawang dala ang pagbagsak ng iba. Isang umaga, habang inaayos ni Clarita ang kaha, sinabi niyang sa wakas ay naghari ang katarungan. Maayos na tumugon si Dionisio. Hindi nagaganap ang hustisya kapag may bumagsak, Clarita, kundi kapag may natutunan tayo sa pagbagsak. Tinitigan siya ni Clarita nang may paghanga. Kahit matapos ang lahat may awa pa rin kayo sa kanya. Tahimik siyang nag-isip bago sumagot. Awa ko'y para sa mga taong umaasa sa kanya. Sila ang tunay na magdurusa sa ginawa niya. Sa mga sumunod na araw, madalas mag-isip si Dionisio kung ano pa ang maaari niyang gawin upang makatulong. Ang restaurant ay nasa pinakamagandang yugto nito. Puno ng mga customer, pinupuri ng media, ngunit alam niyang walang saysay ang tagumpay kung hindi ito maglilingkod sa layuning higit pa sa pera. Sa tanghalian ng buong staff, inihayag niya ang desisyon. Napagpasyahan kong magbukas ng bagong sangay ng Santos & Cosers, sabi niya, dahilan para mapatingin ang lahat. Ngunit gusto kong may kakaibang layunin ang lugar na ito. Nais kong bigyan ng pagkakataon ang mga taong nawalan ng lahat nang magsara ang kumpanya ni Ginang Maribeth. Mga mananahi, tagapamahala, kusinero, mga baguhan, lahat ng taong napahiya o nakalimutan. Karapat-dapat silang magsimula muli. Nagkaroon ng emosyonal na katahimikan. Si Ramon ang unang nagsalita. Boss, tatanggap po kayo ng mga dating nagtatrabaho sa kanya kahit sa ginawa niya sa inyo. Tumango si Dionisio. Oo, Ramon, dahil siya ang nagkamali, hindi sila. At kapag tinulungan natin ang taong ginawa ng mali, ibinabalik natin sa mundo ang kabutihang nawala. Napangiti si Clarita habang pinupunasan ng luha. Palagi ninyong nakikita ang tao bago ang problema, boss. Kaya kakaiba ang restaurant na ito. Sa mga araw na sumunod, sinimulan ni Dionisio ang proseso ng pagpapalawak. Pinili niya ang isang lumang bahay sa sentro. Maluwag, may matataas na kisame at malalaking bintana. Nakita niya roon ang pagkakataon para sa bagong simula, hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng naiwan. Ipinagawa niya ang gusali kasama ang kanyang sariling staff at inihayag sa social media na magbubukas sila ng hiring. Nagpapatayo kami ng bago, isinulat niya.
Hinahanap namin ang mga taong may talento na hindi nabigyan ng halaga, mga nangangarap na karapat-dapat sa panibagong pagkakataon. Nagsimula ang mga panayam kinabukasan at tumagal ng ilang araw. Personal na dumalo si Dionisio sa bawat isa. Umuupo siya sa harap ng bawat aplikante, nakikinig ng mabuti, nagtatanong ng simple, at hinahayaan silang ikwento ang kanilang buhay. Nakilala niya si Mila, isang mananahi na napaiyak habang inaalala ang mga taong ginugol sa pagtatahi ng mga mamahaling bestida na hindi man lang siya pinasalamatan. Nakilala rin niya ang isang batang kusinero na tinanggal sa trabaho dahil lang sa pag-alok ng bagong putahe. Isang dating tagapamahala, pagod ang mga mata, ang nagsabing mula nang magsara ang kumpanya, hindi na siya tinanggap saan man. Tahimik na nakinig si Dionisio sa bawat kwento at sa dulo tapat na sinasabi, "Dito hindi mahalaga kung ano ang nakaraan mo. Ang mahalaga ay kung ano pa ang kaya mong maging." Malalim ang naging epekto sa kanya ng mga panayam na iyon. Kinagabihan, habang nire-review ang mga tala, sinabi niya kay Clarita, "Ang mga taong ito ay winasak ng isang taong naniwalang ang kapangyarihan ay karapatang manghamak. Gusto kong ipakita ng bagong sangay na mas malaki ang nagagawa ng respeto." Sagot ni Clarita halos maiyak, "Gagawin niyo ang sakit nilang pag-asa." Ngumiti si Dionisio, "Iyan ang gusto ko, na ang mga guho ay maging bagong simula." Lumipas ang ilang linggo at unti-unting nagkaroon ng hugis ang bagong lugar. Pinanatili ni Dionisio ang isang simbolikong detalye, ang mga uniforme. Hiniling niya sa grupo ng mga dating mananahi mula sa kumpanya ni Maribeth na silang magdisenyo ng mga ito, batay sa dating estilo, ngunit may kakaibang kulay at sigla. Lumabas na magaganda, magaang at puno ng buhay ang mga damit, refleksyon ng muling pagbangon ng mga gumawa nito. Ang mga uniformeng ito ay hindi lang kasuotan, sabi niya sa araw ng pagtanggap. Simbolo ito ng pagtagumpay laban sa pagkadurog. Nang matapos ang lahat, itinakda ang pagbubukas sa isang Sabado ng gabi. Kumikislap sa gintong ilaw ang bagong restauran at dagsa ang mga taong gustong makakita. Naroon din ang mga mamamahayag, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa iskandalo kundi sa paghanga. Dumating si Dionisio bago pa man ang mga bisita at dahan-dahang naglakad sa bulwagan. Pinagmasdan niya ang bawat detalye, ang mga bagong mesa, ang mahinang tugtugin, ang amoy ng bagong lutong pagkain, at nakaramdam ng tahimik na pagmamalaki. Lumapit si Ramon at nagtanong kung kinakabahan siya. "Kaunti lang," sagot niya na may ngiti. "Pero maganda ang ganitong kaba. Ibig sabihin, nagmamalasakit pa rin ako." Pagbukas ng mga pinto, pumasok ang mga bisita na may palakpakan. Si Clarita, puno ng emosyon, ay nagsalita saglit, sinabing, "Ang lugar na iyon ay patunay ng kabutihan at sipag." Tumayo si Dionisio at nagsalita sa lahat. "Ang restaurang ito ay isinilang mula sa parehong pangarap na dala ko noong ako'y waiter pa lamang. Tinuruan ako ng buhay na hindi ang posisyon ang sukatan ng halaga ng tao, kundi kung gaano karaming buhay ang nahahawakan niya sa daan. Naway maging paalala ang lugar na ito na palaging may oras para magsimulang muli." Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong bulwagan. Habang kumakain ang mga bisita, nanatiling nakatayo si Dionisio, pinagmamasdan ng kanyang team na abala. Ang mga dating mananahi ngayon ay bahagi ng administrasyon. Ang mga batang dating hinamak ay ngayoy mga chef. Ang tunog ng tawanan at malambing na tugtugin ay pumuno sa hangin. Lumapit si Clarita, nakangiti. "Nagawa niyo, boss. Nagtayo kayo ng bagay na magtatagal." Tumingin si Dionisio sa maliwanag na bulwagan at sumagot, "Hindi ito tungkol sa akin, Clarita. Tungkol ito sa kung ano ang kayang likhain ng respeto. Maraming salamat sa pagsama hanggang dito. May inihanda kaming isa pang espesyal na kwento para sa iyo. Makikita mo ito ngayon mismo sa iyong screen, i-click mo lang para panoorin. Sa mundong puno ng katahimikang may dalang sakit, pinili mong makinig hanggang dulo. Kung hinipo ka ng kwentong ito, mag-subscribe ka. Makakatulong ito para maipagpatuloy namin ang pagdadala ng mga totoong salaysay na dapat marinig. I-komento kung saan ka nanonood. At kung kaya mo, ibahagi mo. Maaaring maliit na bagay lang, ngunit ang pagpapalaganap ng kwento ng pagbangon
ay isa ring paraan ng pagpapalaganap ng pag-asa.